Magandang hapon mga kababayan, narito na ang pinakabagong update ngayong Sabado tungkol kay Typhoon Uwan. Patuloy itong lumalapit sa kalupaan ng bansa habang patuloy itong lumalakas. Alamin natin ang mga pagbabago sa kilos at lakas nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Si Typhoon Uwan ay patuloy na mabilis ang paglakas habang unti-unting lumalapit sa Philippine Sea sa silangan ng Bicol Region. Ngayong hapon, namataan ang mata ng bagyo sa layong humigit kumulang 575 kilometers sa silangan ng Katarman, Northern Samar o 620 kilometers sa silangan ng Virac, Catanduanes. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour, taglay ni Uwan ng maximum sustained winds na 150 kilometers per hour malapit sa sentro. May pagbugsong hangin na umaabot hanggang 185 kilometers per hour at central pressure na 955 hectopascals. Napakalawak ng sirkulasyon mula sa gitna. Ang strong hanggang typhoon force winds ay umaabot palabas hanggang 800 kilometers. Kaya kahit malayo pa ang mata, ramdam na agad ang paggaspang ng dagat at pagdami ng makakapal na ulap sa silangan at kalagitnaan ng bansa. Itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa Catanduanes, silangang bahagi ng Camarines Sur, silangang bahagi ng Albay, hilagang silangang bahagi ng Sorsogon at hilagang silangang bahagi ng Northern Samar. Ang ganitong bugso ay may katumbas na moderate hanggang significant na banta sa buhay at ari-arian. Maaaring mapunit ang mahihinang bahagi ng bubong, mabuwal ang marurupok na puno, mapatid ang ilang linya ng kuryente at komunikasyon. Sa mas malawak na lugar, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Saklaw nito ang silangang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Quezon, Marinduque, Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Albay, natitirang bahagi ng Sorsogon, Burias Island at Ticao Island, natitirang bahagi ng Northern Samar, hilagang bahagi ng Samar at hilagang bahagi ng Eastern Samar. Kabilang din ang Bicol-Visayas Corridor na unang sasalo ng malalakas na rain bands habang dumaraan sa silangan Angkor. Maaaring magdulot ito ng minor hanggang moderate na pinsala. Nakataas naman ang signal number 1 sa Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Island, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, natitirang bahagi ng Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Island, Calamian Island at Cuyo Islands. Kasama rin dito ang natitirang bahagi ng Samar at Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Hilaga at gitnang bahagi ng Cebu, kasama ang Bantayan at Camotes Island, hilagang bahagi ng Negros Occidental, hilagang bahagi ng Negros Oriental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Dinagat Island, Surigao del Norte, hilagang bahagi ng Agusan del Norte at hilagang bahagi ng Surigao del Sur. Sa antas na ito ay inaasahang very light hanggang minimal ang karaniwang pinsala sa low-risk structures. Ngunit tandaan, kapag sinabayan ng malalakas na ulan, tumataas ang chance ng pagbaha, landslide at pagkaantala ng kuryente. Update din tayo sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong hapon hanggang bukas. Inaasahang lalakas ang ulan habang mas lumalapit ang rain bands ng bagyo, posibleng higit sa 200 millimeters na ulan ang maranasan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, and Northern Samar. Sa mga lalawigang ito, nakikita ang mataas na banta ng malawak na pagbaha at landslide, lalo na sa paanan ng bundok at sa gilid ng dalisdis. Asahan naman ang 100 hanggang 200 millimeters na ulan sa Aurora, Laguna, Quezon, Marinduque, Masbate, Samar, Eastern Samar at Biliran, habang 50 to 100 millimeters na ulan sa Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Leyte. Bukas hanggang Monday ng afternoon, inaasahan ang peak ng ulan para sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Posibleng higit sa 200 millimeters ang maranasan sa Quezon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union,
Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Sa mga rehiyong ito, mataas ang banta ng pag-apaw ng ilog, pagguho ng lupa at pagbagsak ng bato, lalo na sa mga kalsadang tabing bangin. Sa Cagayan naman, Ilocos Norte, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro at Camarines Norte, posibleng umabot sa 100 hanggang 200 millimeters ang ulan na maranasan. Habang sa Batanes, Oriental Mindoro, Marinduque at Camarines Sur, inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters na pag-ulan. Sa Monday afternoon to Tuesday, November 11, 100 to 200 millimeters ng mga pag-ulan ang posibleng maranasan sa La Union at Benguet, habang 50 to 100 millimeters naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan at Zambales. Paalala lang, ang aktual na ulan ay maaaring mas mataas sa kabundukan lugar dahil sa orographic enhancement at maaari pang lumala ang epekto sa mga lugar na may significant antecedent rainfall nitong mga nakaraang araw. Sa latest track forecast naman kay Typhoon Uwan, tandaan na kahit malayo sa mismong landfall point at kahit nasa labas ng forecast confidence cone, maaari pa ring maranasan ng heavy rainfall, severe winds at storm surge. Sa kasalukuyang pagtataya, magpapatuloy si Uwan sa pagkilos pa west-northwest ngayong araw at bukas November 9 at posibleng lumihis pa northwest pagsapit ng Monday, November 10. May posibilidad na dumaan malapit sa Catanduanes bukas ng umaga. Hindi inaalis ang senaryong bahagyang lilihis patimog ang track na magre-resulta sa direct hit ng eye wall o di kaya mismong landfall sa Catanduanes. Pinakamatibay pa ring koridor para sa landfall sa ngayon ang timog na bahagi ng Isabela o hilagang bahagi ng Aurora tomorrow evening o sa madaling araw ng Monday. Pagkatapos tumama, tatawid sa bulubundukin ng Northern Luzon at posibleng lumitaw sa Lingayen Gulf o sa baybayin ng Pangasinan o sa La Union sa umaga o hapon ng Monday. Sa lakas, mataas ang chance umabot sa super typhoon category ngayong gabi o bukas at hindi rin inaalis ang mas mabilis pang pag-igting kung mananatiling favorable ang temperatura ng dagat, ocean heat content at upper level outflow. Kapag tumama, inaasahang malapit o nasa peak lifetime intensity. Hihina ito sa pag-akyat sa kabundukan pero mananatiling typhoon habang tumatawid sa Northern Luzon. Sa baybayin, asahang lalala ang karagatan sa silangan at hilagang seaboards bago pa man ang landfall. Malaki ang tsansa ng storm surge lalo na sa kahabaan ng east coast ng Luzon at sa dadaan ng baybaying bahagi ng landfall corridor. Iwasan ang pananatili sa tabing dagat, breakwater at dike para manood ng alon, bantayan ang oras ng high tide at sundin agad ang preemptive evacuation kung iuutos ng lokal na pamahalaan. Para sa mga mangingisda at bangkerong nasa Catanduanes, Samar, Eastern Samar, Northern Samar at Bicol Coast, wag nang pumalaot kapag merong gale warning. Ilipat ang bangka sa likod ng natural na depensa tulad ng estero o likod ng pier. Uulitin natin, si Typhoon Uwan ay nasa silangan ng Bicol Corridor. Mabilis ang paglakas, malawak ang hanging dala at tiyak ang paglala ng lagay ng panahon sa silangan at hilagang bahagi ng bansa. Sa susunod na 48 hours, umiiral ang signal number 3 sa Catanduanes, silangang Camarines Norte, silangan ng Albay, hilagang silangan ng Sorsogon at hilagang silangan ng Northern Samar, signal number 2 sa malaking bahagi ng silangan at gitnang Luzon at ilang bahagi ng Eastern Visayas at signal number 1 sa pinalawak na hanay mula Ilocos hanggang Mindoro at sa hilagang Visayas at Caraga Coast. Mapanganib ang paglalayag sa karamihan ng baybaying dagat na may along kayang umabot hanggang 14 meters sa piling silangang baybayin. Ngayon ang tamang oras para tapusin ang paghahanda, linisin ang kanal, secured roofing, kumpletong go bag, malinaw na evacuation at communication plan. Sa maagang aksyon at maayos na koordinasyon, mababawasan ang pinsala at masisiguro ang kaligtasan ng pamilya at komunidad sa paglapit at posibleng hagupit ni Typhoon Uwan.